trachea, esophagus, lungs. Ganyan. Ganyan siya. Into the, yan. Properly positioned nasal cannula with prongs curving downwards. Pag ganyan. After that, place cannula prongs into nares. So, dito. Dito siya. Ganyan. Then, wrap tubing around ears. Dito, i-wrap mo siya dyan. Okay? After that, adjust the plastic slide under chin until cannula fits snugly. So, ito, may adjustment siya. I-adjust yan. Huwag naman yung ganyan, kasi gagalaw-galaw yan eh. Kasi, ano eh, oxygen eh. So, i-fit mo siya ng ganyan. Huwag naman yung low. Huwag naman. Para hindi na siya gagalaw. Okay? After that, place gauze to ear beneath tubing daw. Bakit daw? Necessary. Ang rationale daw, proper placement in nares ensure accurate administration. No, the cannula permits some freedom, movement, and does not interfere with the client's ability to eat or talk. Once nakalagay na to. Freedom movement. Ano yan eh? Gagalaw yan eh. Kasi oxygen yan eh. Hangin yan eh. So, ma-affect si baby. Pag yung baby din na, ay yung mother din na hindi insulin, na may diabetic, pwede ma-affect si bata. Paglabas ni bata, diabetic na. Mga bata may diabetic. Yes, may mga ibig sabihin si mother yung pagbuntis hindi nag-insulin. Parang inheritance din yan. Oo, ganun siya. Okay? So, prevention and treatment involve maintaining healthy diet, regular exercise. Diyan. Kasi may tendency magsugat eh. Yes, what if diabetic si pasyente? Oo, may tendency. Magkakaroon siya ng ano? Magkakaroon siya ng scars, magkakaroon ng sugat. Dalawa yan. Kasi kahit kagalaw-galaw yan dyan, ito. Hindi siya nagagasgas. So, yan ang ano niya. Okay? So, if prongs dislodge nares, place promptly to ensure correct oxygen delivery and prevent hypoxemia. So, assess proper functioning equipment and observe client initial response to therapy. I-check natin yung SpO2 niya. I-check natin yung breathing niya. Pwede ang pulse rate. Okay? Yan, vital sign natin pag nakalagay na siya. Pag tama na ba yung oxygen saturation. Ang color, ang breathing pattern niya, whatever. Okay? So, monitor daw natin si pasyente by assessing for pressure areas in skin nares every 2 hours. So, every 2 hours, tanggalin mo, i-check mo pag may hangin pa rin siya. Bawal tayo mag-check by, kasi yung ibang nurses, tamad, or nurses, ginaganon lang. Hello? Totoo. Tama naman siya magtanggal. Tanggalin mo ulit every 2 hours, i-check mo. Ibalik mo din siya. Huwag naman matanggal 30 minutes ka na ganyan-ganyan. Huwag naman boy. Minutes lang. Tanggalin mo 8 hours. Bakit? Para hindi siya malugod, sir. Example. Baka masobra yung oxygen ano niya. Yes. Kasi baka yung, di ba yung para sa ganyan, may skill yun. Baka naman, di ba pag ganyan full pa. Ganyan, pag ganyan half na. Pag ganyan, paubos na pala. Na hindi ka niti-check. Wala na palang hangin. Patay si pasyente. Kaya tandaan ha, tinatanong yun during interview, whatever, every 2 hours mo ti-check yung nares, sa nares. Pero ang flow rate, every 48 hours. So, rationality permits early detection of the skin breakdown in adequate flow rate. Pwede pala siya mamatay nun, sir? Kasi yung air nung nasa loob ng Yes. tanke. Oo. May possible. Maurusan. What if pag malala talaga ang pasyente na kailangan talaga ng oxygen. May mga bata talaga nakikita ko sa mall, bit-bit yung mga oxygen. Yun yung mga... Yun lang, pabuhay sa kulang sa buwan, o kulang sila sa oxygen, yung panganak, gano'n. Nabubuhay sila sa oxygen na lang. Ganun sila. May tangki ka, unawang ako eh. At saka yung may bulan at mata. Kaya gumagano-gano na siya. Ganun siya. Makita niya during sa ano. Autogic. What else? Wala na yan. Diabetic mellitus, na-discuss ko na ba? Hindi pa, sir. Okay. Lalabas sa exam yan. So, diabetic mellitus or DM.
dalawa talaga, wala silang parang hinamaano. Ihi, ibig sabihin may diabetic na yan. Laging uhaw. Increase hunger, gutom. Lagi ito. Yes. If left untreated, hindi pinabayaan, hindi ginagamot, diabetes can cause many complications. Acute complication can include diabetic ketoacidosis, hypermuscular hyperglycemic state, or death. Nakakamatay. So serious long-term complication include cardiovascular disease, even stroke of kidney, siyempre, foot ulcer, amputation, yung putulan ng paa na. Karamihan ganyan. Or damage to the eye, nabubulang. Okay, ibig sabihin pwede rin high blood. Kasi once may diabetic ka, ma-high blood ka na rin. Kasi best friend Ay, niya. may foot ulcers din pala. Best Oh, friend niya. foot ulcer, na yung yung konting sukat lang dyan, Wala. Lalaki na yun. putulin na yun. Oh. Kasi lalaki na siya. Yes. So, diabetes is due to either pancreas not producing enough insulin or the cells of the body does not respond properly to the insulin produced. So, there are three main types of diabetic mellitus. Type 1, DM, fail to respond to insulin properly. As the disease progresses to lack of insulin, also may develop. So, this form was previously referred to non-insulin dependent diabetic mellitus or NIDDM. Tandaan ang mga, di ba, tinapit mo labas sa exam to? Apo, sir. Tandaan yung mga IDDM, ano ibig sabihin niyan? Tandaan yung mga NIDDM, ano ibig sabihin?